Mabuhay at magandang araw! Ako si Mary Rose Villanto, ang mag-uulat sa inyo ng pangungusap na walang paksa. Handa na ba kayong matuto? Sa palagay ko ay oo, kaya tara, alamin na natin. Bago natin talakayin kung ano ang pangungusap na walang paksa, ay alamin muna natin ano nga ba ang pangungusap at ang paksa. Okay, bigyan na natin ng kahulugan ang dalawang salitang aking binanggit. Ang una ay ang pangungusap. Ang pangungusap ay isang grupo ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. At ang paksa naman, ito ay tumutukoy sa pangunahing ideya o tema na tinatalakay sa isang sanaysay, teksto o usapan. Ito din ay maaaring tumutukoy sa tiyak na isyu o tanong na nais nating sagutin o talakayin. Ngayon na nabigyan natin ng kahulugan o definisyon ang dalawang salita, ay dumako na tayo sa ating pangunahing aralin na pangungusap na walang paksa. Ang pangungusap na walang paksa ay anumang pangungusap o lipon ng mga salita na walang simuno at panag-uri, basta't mayroon pa ring mensaheng ipinapaabot. Pagamat magtatanong kayo, Teacher Rose, paano naman po iyon mangyayari o maiintindihan kung wala namang panag-uri o simuno? Hindi ba ang simuno ay ang paksa o pinag-uusapan at ang panag-uri naman ay ang naglalarawan sa paksa? Ganito kasi yan. Mayroong mga pangungusap o lipon ng mga salita na walang simuno at panag-uri, ngunit mayroon pa ring ipinapaabot na mensahe at maiintindihan. Mamaya ay magbibigay tayo ng mga halimbawa, ngunit tatalakayin muna natin ang mga uri ng pangungusap na walang paksa. Ang mga uri ng pangungusap na walang paksa ay existential, padamdam, pakiusap, temporal, mga kapandiwa, modal, phenomenal, mga panawag at pambating panlipunan. Unahin na nating pag-aralan at himayin kung ano nga ba ang kahulugan ng pangunang uri ng pangungusap na walang paksa na existential. Ang existential ay nagpapahayag ng pagmamayroon o pagkawala. Halimbawa, wala na, may tao, may hinihintay pa, may nakakaalam na. Hindi pat ang mga halimbawang iyon ay nagpapahayag pa rin ng mensahe bagamat wala silang simuno at panag-uri. Dumako naman tayo sa pangalawang uri ng pangungusap na walang paksa na padamdam, na sa Ingles ay exclamation point. Ang padamdam ay nagpapahayag ng matinding damdamin ng isang tao. Halimbawa, ay mali, aray ko po, sus Mario, hala! Aroy! Ang lahat ng iyon ay nagpapahayag ng pangungusap na walang paksa sapagkat wala siyang paksa at panag-uri, ngunit mayroon pa ring mensaheng ipinapaabot sa tao. Base sa aking karanasan at base na rin sa aking mga naoobserbahan, ang padamdam ay kalimitan kong naririnig sa mga taong nagpapahayag ng pagkagulat o matinding damdamin. Dumako naman tayo sa pangatlong uri na pakiusap, na base sa salitang pakiusap, ito ay nagpapahayag ng pakiusap o kahilingan. Halimbawa, pakiabot nga, please, sige na, makisuyo nga, at pwede ba? Ang lahat ng iyon ay nagpapahayag ng pakiusap. Pang-apat naman na uri ay ang temporal. Ang temporal ay nagsasaad ng panahon o kalagayang panandalian lamang. Mayroon tayong dalawang uri. Ang pang-una ay ang oras, araw at petsa. Nang halimbawa ay alas 5, Oktubre o Lunes na. Ang pangalawa naman ay ang panahon at selebrasyon. Halimbawa, Pasko, Labor Day at araw ng pagkabuhay. Panglimang uri naman ng pangungusap na walang paksa ay ang modal. Ang modal ay nangangahulugan ng gusto or nais, ang maaari, pwede, at dapat. Halimbawa, pwede ba? Maaari ba? Nais mo ba? O kailangan mo ba? Ang lahat ng iyon ay nagsasaad, diba, ng gusto o nais natin. Ang pang-anim naman na uri ay ang mga kapandiwa. Ito naman ay ang nagpapahayag ng mga katatapos lamang na kilos o pangyayari.
Ito rin ay kalimitang may kasunod na lang o lamang. Halimbawa, kagagawa lang, kakakain lang, kasasara pa lang, kalalaro pa lamang. Okay, natalakay na natin ang 6 na uri ng pangungusap na walang paksa. Ngayon ay dumako naman tayo sa pang-7 uri na ang phenomenal. Ang phenomenal naman ay tumatalakay sa mga kalagayang pangkalikasan o pangkapaligiran. Mayroon din tayong 2 uri. Ang 2 uring ito ay ang verbal. Ito ay binubuo ng pang-uring pandiwa na maaaring may kasamang pang-abay. Halimbawa nito ay umulan, bumaha, or uulan marahil. At pangalawang uri naman ay ang adjectival. Ito naman ay ang binubuo ng mga pang-uri na maaaring may kasama ring pang-abay. Ang halimbawa nito ay maginaw, maalinsangan, at makulimlim. Hindi ba't ang mga yan ay tumutukoy sa mga pangyayari o kalagayan ng ating kapaligiran o kalikasan? Ang pangalawang uri naman ay ang mga panawag. Ang mga panawag o tinatawag ding vocative ay iisang salita lamang o panawag. Halimbawa nito ay totoy, nene, baby. Kasama rin dito ang mama, binibini, guro, doktora, kaibigan, at pati na rin ang salitang psst. Diba? Kasama yan. Kaya ng mga tinatawag natin sa ating kapwa. Okay, maraming salamat sa pakikinig. Naabutan mo ang pang-9 at huling uri ng pangungusap na walang paksa. Ito ay walang iba, wag na natin patagalin. Ito ay ang pambating panlipunan. Ang pambating panlipunan ay ang mga magagalang na pananalita o ekspresyon sa isang lipunan. Ang halimbawa nito ay maraming salamat at po at opo. Ito ay mga kalimitan nating ginagamit na pananalita sa isang komunidad. Hindi ba? Yun nga po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may mga natutunan kayo at naintindihan ninyo ang iba't ibang uri at syempre ang kahulugan ng pangungusap na walang paksa. Maraming salamat po. Muli ako ang inyong guro at tagapag-ulat sa pangungusap na walang paksa, Mary Rose Villanto. Maraming salamat.